64 pesos per day? At dahil nga na-stress ako kakaisip kung ano ang bibilihin ko sa 64 pesos, ay nag-milk tea muna ako. Shoot mga dyan, na-stress talaga ako kakaisip. Kaya nagpalamig muna ako. Ang nabili ko lang sa sample market ay itong okra, 10 piso isang tali. At bumili rin ako ng 1 kilong bigas na pinakamurang nakita ko. At para makatipid sa gas, naisipan kong pulang itlog ang bilihin para hindi na ako magluluto. At dahil hindi pwede ang 1 pirasong itlog sa sample market, ay sa tindahan na lang ako ng tito bumili. 10 piso ang 1 pirasong itlog sa tindahan. At 6 or 6 pesos naman ang maliit na sachet ng toyo. Ipagpalagay na natin na pwedeng bumili ng kalahating kilong bigas doon sa nabilihan ko. 20 to 50 ang kalahati niyan. At para sa almusal ay iaampaw ko na lang itong 1 pirasong itlog sa sinaing para makatipid din sa gas. Bumili naman ako ng toyo para may lasa-lasa naman. Para sa tanghalian ay okra lang ang ilalunch ko at iaampaw ko lang din siya sa sinaing. At pwede na rin niyang sausawan ng toyo. At para naman sa hapunan ay plano ko itong pulang itlog para nga hindi na ako magluluto. At nakabili nga rin pala ako ng 1 pirasong kamatis na halagang 5 piso. Kung susumahin, ang naging total niyan ay 65.50. O, disclaimer ha, pera ko yan at ako ang bahala kung paano ko siya babudgetin. Ang binabudget natin ay 64 pesos per day per person. Pang isang tao lang yon. Dahil sabi nga ni Neda, kasya na daw yon sa isang tao at hindi ka na daw matatawag na mahirap. Kung hindi ito makukonsider na non-poor food, ano na lang pala ang tawag sa nabili natin? Ako mismo, aminado ako na hindi ako mabubusog doon sa mga nabili ko. Kaya naman, hindi tayo pwedeng magreklamong napapagod na tayo sa buhay kasi nga maaarte tayo. Bukod sa maarte, matakaw na at marami pang parcel palagi. Kaya naman, sisikapin natin, grind lang ng grind. Ang importante, lumalaban ng patas. Kayo, sa tingin nyo, paano nyo pagkakasyahin yung 64 pesos per day kung yun na lang talaga ang natitirang pera mo? Ayun lang mga jay, bye-bye!